So ang ating topic po ay bakit bawal ang pantalon sa babae sa GABC or yung greater topic na bakit bawal ang immodesty sa GABC. So konti lamang pong history ng pagpapantalon. Okay? Ang pagsusuot ng pantalon, kaya mapapansin po natin na majority pa ng mga Baptist churches ay hindi pa nagpapantalon ang mga babae. Okay? At yun po yung maganda. And, pero ano nga ba ang history ng pagpapantalon? Nung ito yung aking inaaral, parang ako nag-aaral ng ano yung fashion, yung mga, nakakasalubong ko yung mga mga YSL, na mga fashion, mga, ano pa bang manarito? Mga designer, mga Coco Chanel. Okay, so ngayon, ang pagpapantalon po ay nagkaroon talaga ito ng changes. Noong 19th century, nagkaroon ng mga bloomer suits. At ito po ay yung parang damit na ikaw ay naka-dress, pero ikaw ay nakapajama ng malaki. Yun po yung sa mga babae. And then, ito po ay nag-accelerate ang pagpapantalon ng mga babae noong World War. Okay? So sa history po, sige, yan. Sige, no 19th century, nagkaroon po ng limited lang po ang pagpapantalon dati ng babae sa labor. Okay? Sila ay merong damit sa ilalim ng kanilang dress ng 19th century. 1850, si Amelia Bloomer ang nagpa-popularize ng bloomers. Hindi ko po alam sa mga babae ang bloomers. Inabot niyo po ba yung bloomers na yan? Okay po. Na yan po ay loose, comfortable pants intended to free women from restrictive corset and heavy petticoats. So, may mga picture po. Iniwasan ko na lang na maraming kung ano. Pero mamaya, may picture po tayo makikita. So, yan po yung dating suot. Parang malaking pantalon na may dress. Tapos, para kang nakadress na meron ka pang pantalon sa yung malaking pajama sa ilalim. And then, nung World War, ito na. Nung World War, 1910s, na World War I, and World War II nung 1940s, dahil ang lalaki ay nasa sa combat zone, nasa sa digmaan ang mga lalaki, kinailangan ang mga babae ang nasa sa industrial, tagagawa ng eroplano, tagakabit ng tornilyo, etc. nung World War I and World War II. And dahil dito, women took over industrial jobs. Mula sa nasa bahay lang ang mga babae, dahil may gera, ang lalaki ang nasa sa battlefield, ang babae ay nasa bahay, kailangan ng gagawa ng mga pandigma, maraming babae ay napapasok sa industrial job, leading to increased acceptance of pants for work, safety, and practicality. Isa sa, kung merong Uncle Sam na tinatawag pagkadigmaan, we want you. Okay? Yung kasi Uncle Sam ng Amerika, meron din silang tinatawag na Rosie the Riveter, taga-rivet. Yan yung icon ng babae na nakadamit pang nakapantalon at nagkakabit ng mga ginagamit sa World War I and World War II. So mula sa from work attire, yung pagpapantalon, ito ay nadala sa social settings. So kasi, nung binabalikan ko po talagang history, sadyang ang mga babae ay nakapalda, sadyang nakapalda ang mga babae, except yung sa dati rin na mga nomadic tribe. Ano yung nomadic tribe? Yung mga nagpapastol ng tupa. So ang mga babae ay meron na rin silang design ng damit na parang pantalon, ang style. Pero po nung 1920s to 1950s, naimbento po yung mga flappers. Alam ko yung flippers. Ito po ay nagkaroon ng mga trousers. And ito ay sinusuot lang sa mga leisure and private setting. Pero no 1960s and 1970s, ang designer na si, ano kayong basa rito? Si Yves Saint Laurent, si YSL. Ito ang pangalan ni anong ating speaker dati. Si YSL, Yves Saint Laurent, nagkaroon po siya ng mga trouser na pang-evening fashion. And noong 1970s, nagkaroon ng liberation ang mga babae.
increased at naging societal taboo ang pants. Kaya ang ginawa ng mga babae ay lalo nila itong sinuot kasi bawal yon. Pag sabing tabu, hindi yung tabo. Tabu means forbidden sa culture. At dahil bawal ang pants sa babae, noong 1970s, nagkaroon ng paglaban. Bawal pala yan. So lalo namin niyang isusuot. Okay? Kasi yung woman empowerment. So meron na tayong mararamdaman na kakaibang espiritu doon na kaya sinusuot yung bawal, parang meron siyang paglaban sa kultura na meron po sila. And current standing today, as we speak, by the late 20th century, 21st century na, pants become a staple. Pag sabing staple, normal sa woman's wardrobe, accepted in nearly all environments, from casual to corporate. Okay? And kung ating sisilipin ng isa-summarize ang mga naging trendsetter, malimit naman po ang pananamit ay trend. Tama po ba? Ang damit ay laging nakabatay sa trend. Tingnan yung uso naman ngayon ng mga pantalon. Kita ko yung sa mga bisita kanina, yung malalaki na mga pantalon. Mga sa Maynila, yung mga geng-geng na bihis. Geng-geng, yan po ay kasamahan ng mga hindi po ako may sabi. Okay. Elizabeth, bloomers, then pajama pants, and then ito na, yung tinatawag nating mga pananamit po ngayon. Meron po diyang counting picture ng counting history in a picture. Minabuti ko po talaga na hindi na maghanap ng mga damit. Masyado. Kasi, nung aking tinitingnan ng kaunti, ay matutuwang maigi ang mga audience. Baka walang antokin. Kasi pag sabing, ano ba yung immodest apparel, naku po, ay naglalaba sa mga magaganda. So, para sa pag-iingat, ay hindi na lang. So, kaya po ito, maginawa na lang mukhang karton. Okay? So, kung niyo po mapapansin, the evolution of women's fashion sa stage. Bakit Amerika, Kuya Henry? Kasi tayo manggagaya sa Amerika. Tingnan, tayo ay naka-Amerikana, hindi naman tayo Amerikano. Malimit tayong gumaya sa trend ng stage. Okay? Basta yung mga naka-jumper, hindi man Pilipino yun eh. Ang ating barong Tagalog, pinya. Pero tayo kaya nakakurbata, influensyado tayo ng American culture. And we cannot deny yan. Kaya, tingnan po yung trend nila. Noong 1776, talagang magandang-maganda pa. Cute na cute. And then, habang tumatagal po ang panahon, pagpatak ng 1965. Sino po rito mga 1965? Ang 1960s. Meron ba? Wala. 1970s. 63. 1988 kasi ako eh. So ito po, naging uso na yung mga nagkaroon na ng shift. Then 1975, tinyo, nabalik lang po ang trend. Minsan ay nagsusot sila ng maigsi. 1965. Pagdating ng, nalaki pala yan. Okay. Tinyo, mula nung unang panahon, talagang balot na balot. Yan. 1855, 1857, 1915, 1925, medyo nalabas na ang kanyang mga braso. 1935, binalot na uli. 1945, balot na uli. Victorian era yan. 1955, medyo new look. 1965. Tingnan, halos 10 taon ng 10 taon, kada 10 taon nagbabago ang trend. 1965, umigsi. 1975, bumalik uli sa mamahahaba. 1985, yan, nakaano na yung mga slacks. 1995, medyo parang itinasusuot na natin nito. Yung mga nasusuot na mga ladies itong ito. Minimalism. 2005, medyo yung nag-ano na ulit, naglalahok yung mahaba ang taas at nakapants. 2025, yan, medyo naka-athletic, parang mga streetwear ang bihis. So, every decade, halos, parang nagbabago. Napansin niyo po ba? So, pabago-bago. Ano ngayon? 2026. So, sa 2036, tiyak na may bago na namang geng-geng. Okay? Ito,
Papalaking ko ba ito? Teka ha. May mga sexy dito eh. Okay. Okay. Huwag na palakihin yan. Okay. So, ito po, pag inyong titingnan, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, and now, pag inyong tiningnan yan, lalo yung mga yung black and white, medyo talaga disente pa po ang bihis. Sige, yung mga 20s, 1930s, ayan. So, 1940s, pagdating sa 50s, ayan, medyo nagiging na uli. 1960s, 70s, mga 1980, yung mga 1970s, 80. So, ano na tayo ngayon? Ay, sige, pakitaas ka po. Nako, ito na yata yung mga maigsi na. Okay. Okay, wag na. Palitin na. Baka, talagang tingin-tingin eh. Okay. Kaya nung ako'y nag-aaral nito, hindi rin ako'y naantok. Ngayon yung ating tanong ay bakit nga hindi tayo papantalon? Especially ang mga ladies po sa pagpapantalon. So kung ating makikita sa history, hindi talaga original na ang babae nagpapants. Yun yung maliwanag. Dangan nga lamang kinailangan ng World War na magpantalon kasi ang ginagawa nilang trabaho ay nasa sa industriya na may kinaakit sa eroplano, ikaw ay may papaabot ka pa. Okay. Lagi na lang naroroon, di na makagawa. At laging may nagbabantay. May papaabot ka ba ang tornilyo dyan? So, minabuti na nakapantalon. Maging sa Bible di ba? Sinabihan sina Aaron na huwag aakyat sa hagdan. Nabasa niyo yun sa Biblia? Bakit? Delikado. Kasi ang kanilang mga damit nun ay yung baka laging nag-aalay ng handog. Okay. So, pinagbawalan yung ganon. Okay? So, alam na ng Diyos ang nature ng tao eh. Ngayon, punta po tayo sa definition ng modesty. Okay? Ito yung atin. Okay? Ito yung atin. Kasi yung pagpapantalon, siya ay ilalim lang ng may mas malalim na reason tayo. Kasi pwedeng hindi ka nagpapantalon. Yun yung sabi ko po sa inyo kanina, hindi lang naman ang immodest ay ikaw ay hindi nagpapantalon. Nakapalda nga, kaso talagang nakapalda, kaso ay pag umupo ay hihilahin sa jeep. Pag bababa naman, nakababa naman, hihilahin uli. So kita ko yung mga pasahero talagang kakahirap ng buhay ng mga ganare. Okay? Pero mahal na po mag-commute ngayon. Kaya, ano ba ang modesty? Modesty, ito yung sa atin. The quality of not being too proud or confident about yourself or your abilities. Modesty is an outward expression of our inner purity. Alam niyo po, ang pagdating sa usapin ng damit, hindi lang yan sa hemline, haba. Yan ay issue of the heart. Kasi pwedeng saway naman tayo ng saway na huwag kang magsuot ng ganyan. Pero pag ang puso mo yung rebellious against God, kahit anong saway, kahit anong rules ang ilatag ng simbahan, hindi mo naman yan susundin. Kasi ang issue ng pananamit ay personal mong purity. Sa kay masaway na masaway. Pero kaya nga ang modesty is outward expression of your inner purity. Kaya ganyan kang manamit, ganyan ka sa loob. Yun. Therefore, kung ikaw ay medyo seductive manamit, alam mo na, ang puso ng babaeng yan ay si juicer. Same sa lalaki naman. Bigito yung laging binubukas ang mga butones at talagang, alam mo na yon, meron siyang gustong i-show off sa kanyang buhay. Okay? Kaya sabi, appearance and action reflects the way we live. We present ourselves to the world based on our self-perception. Kaya nga umuso yung word na GGSS. Anong GGSS? Gandang-ganda sa sarili. Kaya kung magdadamit, ay si Brony naman, okay, ay gandang-ganda siya sa kanyang sarili. Pero pagka ikaw ay may tato na modesty, tingnan po, ating sabay-sabay na basahin yung third na
Mapapalaki ba? Maganda yung definition niya eh. Yung modesty. Ating pong basahin. Handa, basa yung third na definition. Respectable. Ready, read. Modesty is respectable manner of adorning one's body and carrying oneself, born out of freedom from worldly definition of beauty and worth, and motivated by a hatred of sin and a desire to draw attention to God. Ating i-dissect ng konti at ang ganda po niyan. Pag sabing modesty, nakakontra, ba't hindi tayo nagpapantalon? Or bakit tayo umiiwas bilang Baptist sa mga immodest apparel? Hindi lang sa pagpapantalon, sa mga immodest apparel. Mamaya, ating babasahin, ano ba yung indecent apparel? Pero pag sabi natin, ikaw ay may modesty, you adorn your body, you carry yourself, tingnan po, ba't ka nananamit ng ganyan? Kasi you are free from worldly definition of beauty. Ayan. Ibig sabihin po, ang modest na lalaki or babae po, ikaw ay malaya na sa freedom from the worldly definition of beauty. Ala, ang maganda yung labas ang definition ng world. Pagka ikaw ay babae ng Panginoon, lalaki ng Panginoon na hindi ka dala ng standard ng daigdig, kahit magbago ang trend every 10 years, hindi ka affected. Pero pagka ikaw ay yung tipo na ang standard mo ng ganda, ay uso eh. Uso yung gano'n na geng-geng. Uso yung ganong labas ang cleavage, labas ang kuyukot, labas ang lahat. You follow the trend. Kasi ang iyong standard na, kailan ba nasasabing maganda? Kailan nasasabing maganda ang iyong pananamit? Kanino mo binabase? Sa Vogue magazine? Sa latest ng MTV na suot pagka may awarding? Where are we basing yung beauty? Pagka ikaw ay hindi ka dyan nakabase, nakalagay dito, you are free from worldly definition of beauty and worth. At ikaw ay, you have hatred for sin and desire to draw attention to God. Yan ang mga nananamit ng modest. Kaya ka nananamit po ng ganyan, ang gusto mong mapansin, hindi ikaw. Hindi ako. Pag tayo nanamit na kaya ikay pumasok sa simbahan, ikaw ay gusto mo maging head turner. Uy, kalampagan ang kanyang mga hiyas. Issue yan sa 1 Timothy chapter 2, sa church ng Efeso na pinagpapastor ng Timothy, naging issue yan sa 1 Timothy chapter 2. Ang mga mananampalataya sa Efeso ay may mayaman at may mahirap. Pagpasok ng isang membro, ang buhok, ang taas. Tapos, ang nakapuyod sa kanya ay hindi murahin, gold. Kaya habang nagpipraise, biglang, talagang yung parang hula hoop na yung mga naririnig. At nagkikinangan, ang nangyari tuloy, she draw attention to herself. Sa halip na sa Diyos nakatuon ang atensyon ng iba, nakatuon sa Kanya. Kita mo ang likod noon nakalabas. May libag naman. Kita mo ang pusod, ang itim naman. Sa halip na nakatuon ka na sa preaching, labas ang tuhod, itim-itim naman eh. Bangkukang. Nawawala ka dun sa dapat kasi you want to draw attention to yourself. Yan. Kaya sa totoo, sa pananamit, higit yan sa clothing. Yan ay may issue sa iyong tingin sa sarili mo. Sino ang gusto mong mapansin? Ikaw o ang Panginoon? Yan po yan. Maging yung miski bihis na normal, yung talagang ang coat mo yung nag-gold, parang si El Shaddai, si Mike Velarde, ang coat ay talagang kakaiba pulang-pula. Di parang ang atensyon niya naman ay sa kanya. Okay? Yan ay pumapatak na rin sa immodesty. Ngayon po, ano ba yung indecent? At ating pong bagtasin ng pag sabing indecent dressing, bakit yung pantalon ay bawal sa atin? Especially sa mga babae po, mga babae. Because it's an attire deemed that is sexually provocative. Si Brother Rainin ay may sinasabi sa akin kanina, hindi ko naman napansin. May mga bagay talagang buti pa yung hindi sinabi. Napansin ko tuloy. Yung palang ating cut yung background ay may babae daw diyang maigsi ang short.
Naka-pants. Hindi ko makita. Pinagmasdan ko muna. Ay, oo nga. Okay. So, indecent dressing ay sexually provocative. Okay? Offensive. Inadequate in covering sensitive body parts like yung breast, yung thighs, yung buttocks. Example ng mga indecent clothing, transparent clothing. Meron yan. Nako. Extremely short skirts. Lalo magsa-summer na, masarap mag-Bible study sa mga beach resort. Bakit? Extremely, katulad natin, anong ating position bilang Baptist sa beach? Should Christian wear bikini on the beach? Hindi, tanong yan. Yan, issue yan. Kaganda naman ang katawan ko ba hindi ko papakita? Aba. Pero sa atin, it is an indecent apparel. Why? It provokes sexuality. And then, ano ba ito? Low-rise trousers, revealing underwear. Nagsuot din ng suot nga, kaso nakalawlaw-nawan. Pinapakita yung brand ng kanyang underwear. Kita niyo po, may mga ganyan nagsusuot? Sadyang ibinababa ang short or pantalon or kung ano mang suot para makita na ang nogar. Okay, kung ano mang brand yan. So, anong purpose nun? Ba't ano pa mo? Bacon. Kasi for 20 years ang hindi napapaltan. So, yan po yan. And excessive exposure of the cleavage. Ano yan? Alkansya. Hindi, maging sa mga Christian churches. Kaya po tayo ay pinag-iingat ng Panginoon kasi pwede nga hindi ka nga nagpapantalon. Hindi ako nakapantalon. Ay, yung iyong suot naman. Nakadress nga. Ay, talagang ano kaya? Dahil nangyayari po yan. Nangyayari yan. Okay? And ang issue niyan ay sa heart. It's an issue of the heart. Back. Paalala rin po sa atin, yung excessive exposure ng likod. Backless. Nung kailan ako nasa jeep pa ako. Yan. Kaya maganda rin nagbabiyahe Abay, may sumakay na babae. Maganda. Hindi ko na ulit pa to kay Mrs. Ngayon lang. Aba, ay maganda. Kasama yung boyfriend. Ay, nung bababa na, sabi ko, paano yung nakatali? May, kitang-kita mo yung likod. Huwag nyo kakamutin pag may ganyan. Pero ang punto, tingnan, tanda ko pa, ganun katindi ang pagka masyadong expose ang balat. Kasi ako po yung minabasa, the power of the woman is skin. Kaya, more skin, more power. More skin revealed, more power. Kaya nga, boss, ano pong ipapagawa nyo? Ha? Totoo yan. Very powerful yan. Kaya tingnan sa interview, malimit. Pag lalaki lalo ang boss, minsan, very yes sir, extra service pa po. Yung mga bihis nila, may psychology ang tao Psychology speaking and carnally speaking, ganun talaga yan. Kaya ang Bible ay nito sa atin, nagpapaalaala na ito ay yung exposure niyan ng ating mga bahagi ng katawan na yan, often with the intent to attract attention. Magsusuot ng pantalong maong. Nakapantalong maong na, yung hakab ng katawan nandun na, wawak-wakin pa. Nakita na po kanya yung parang nasabit sa barbed wire. Ito pa matindi. Yung iba, nakita ko'y harap. May nakita kong ito ang pinupunit. Ito. Ay kita mo ang ayos. Ayusin mo yan. At may gagawin ng kulay niyan. Okay. So, hindi tama. Kasi kita yung kanyang underwear na sa loob. So, tingnan, nasusundan niyo yung flow. Kasi totoo ito nangyayari. Kaya, bilang Baptist, yes, yung pagpapantalon ay talagang masama sa atin. Wala naman yung pantalon. Pag nasa sa bahay naman, naka-short-short, naka-sandulaang, pauli-uli pa.
Oh, naunawaan niyo po yon? Walang problema pagka tutulog ka na at ikaw lang sa kwarto mo. O kaya pero yung lalabas, hindi yun marapat din. Okay? Lalo kung may lalaking kasama ay kamag-anak ko naman, hindi ka nagbabasa ng balita? Lolo, ginahasa ang apo. Tiyo, ginahasa ang pamangkin. Tatay, ginahasa ang anak. Huwag tayong naive. Sa ganyan, hindi naman, rin na may... No! Hindi tayo dapat dyan sa ganyang mga aspeto. Ikaw ay medyo cautious. Ako ay may anak na babae. Yan isasalita. Daddy, bakit? Marunong na rin siyang magmalay. You see? Lalo po tayong malalaki na. Huwag natin isipin, inosente naman ito. Inosente. Sa panahong ito, ay iwan ko. So, indecent. Ngayon, puntahan na natin yung bakit ba nagsusuot minsan ng mga ganyan? Ba't nagsusuot ng ganito ang malimit sa even Baptist? Bakit tayo ay pwedeng magsuot din ng mga indecent or immodest apparel? Number one na reason ay yung isa po, ito pa yung dalawa, yung tinatawag na to gain attention. Malimit, ganyan. To gain attention. To follow the fashion trend. Sige, lockdown ka na ba ito? Personal comfort. Ito na lang. Ara na lang. Yung common reason mismo. Yung meron ba tayo dyan? Yung isa. Yung yan. Para puntahan na natin to. Number one. What are the common reasons for indecent clothing? Pagpapants, too tights na mga bihis, too revealing na pananamit. Bakit? Ano ba ang malimit dahilan niya? Number one is fashion and self-expression. Ito kasi ang fashion. Ikaw kasi sinauna ka Saunahin ka. Kaya hindi ka nakikisabay kuya sa trend. Ikaw ay nabuhay ng millennial. Kami Generation Z, Alpha. Possible, may epekto ang generation, but definitely, yung fashion ay hindi dapat natin sinusundan lagi. Following modern or trendy styles that tend to be more revealing. Yan ang fashion yan Laging more revealing. Number two, bakit nagsusuot ng mga indecent clothing? Number two, basahin po natin. Ready? Read. Attention and confidence. Seeking validation or attention through bold appearances and feeling confident or comfortable, particularly in warmer weather. Isang araw, may napanood akong babae nahulog sa cliff. Ay hirap na hirap yung nag-rescue. Bakit? Ay nakatupis laang Hindi magkaintindihan yung magre-rescue kung paano niya ito dadamputin. Kayo po, kung anong yung gagawin doon? Paano kaya yon? Okay? Ay para safe kasi yan, dapat ikaw ibababa at yayakapin mo pataas. Mahirap yun. Tingnan mo na lang. Aray ang tali. So, attention and confidence. So, tayo mga mananampalataya, we do not need to, yung magkaroon tayo ng attention tayo ang pagpulungan, wag. Pagka tayo ay mananampalataya, hindi dapat tayo nagsisik ng validation ng tao. Yun, nung ito yung sinuot ko, ang dami nag-like. Lagi nang si like, lagi nang si, gusto lagi No, hindi natin kailangan yun. Ang talagang dapat Diyos ang naglalike sa ating mga bihis. Ikatlo, social media influence. Yan. The desire to emulate social media trends, influencers, or gain likes and approval. So bakit minsan nasabay na rin sa trend? Kasi may nakikita siyang social media influencer na nakakatuwa. Nagagaya niya. Lalo po ngayon, lahat naman tayo naharap sa tablet, sa internet. Tama? Nakakakita tayo ng ganyan. Bini. Yung dancer na grupo ng mga babae. Bini. Kanina may wiping nag-uusap. Hawak mo ang beat. You see? Ibig sabihin, ba't ka naimik ng ganyan? Nakikita mo yan sa TV. Nasusubaybayan mo yan sa... Ganong mga bagay, ibig sabihin, ganon tayo kayang influensya ng social media. Tama po ba yun? Sabi, hindi ako na-influensyahan. Kaya. Ngayon, ay yung sa damit,
Paano kung ang nakikita mo lagi nasa sa mga showtime ng mga artista? Nakikita mo yung mga undecently clad model. Isang araw, hindi mo namamalayan, yung kanilang choice of clothing, namamana mo na din. Opo, yan po yan. Hindi. Kaya kong kontrolin. The eyes affects the heart. Kaya be careful. Sexual self-promotion. Bakit may nagdadamit ng masyadong daring? Ano yung purpose? Ay di na makaakit. Tingnan. Using clothing as tool to attract partners or to make a bold sexual impression. Yan. Kaya, pag tinanong mo, ba't ka nasusuot ng ganyan? Ang katwiran ay kanya-kanyan. Tapos pag iyong pinansin naman, kabastos ko na rin. Na yan, nagsusuot na maigsi, pag pinansin, kabastos ko nito. At ang katwiran pa ay ganito, ang makasalanan ay ang lalaki, hindi yung babaeng nagdadamit. Well, half true. Totoo na hindi naman dahilan na kaya ka naging manyakis ay sa nakikita mo. Dahil baka sadyang manyakis ka na. Bago pa yon. Pero ikaw naman ang nagbigay ng apoy. Ikaw ang nagbibigay ng gatong sa apoy. So ikaw ay culpable din. Alam mo na may lingas, ay binuhusan mo pa ng gas. So ganun din yan. Alam mo ng kahinaan niya yan. So lalaw ka pang ilalabas yung strap ng ganare. Ano nga pa? Ay, so yan. So, at sabi ni Bay, baka naman pag hindi nagpakita ng konti, walang makaibig. Alam nyo, yung iyong nagustuhan dahil nakita mo ang balat, hindi mo magugustuhan. Ulitin ko ha. Yung iyong nagustuhan, dahil nakita mo lang ang balat niya, hindi mo talaga yan gusto. Pag nagsasama na kayo, baka nakita mo yung taga-balagtas eh. Kasi balat lagi ang kita doon. Totoo po yan. Merong deeper reality than being sexy. Yung deeper beauty na Diyos lang ang nagpapakilala niyan. Peer pressure. Yan, kaya ingat po tayo. Ito yung uso kasi, kaya you conform to current or more revealing trend. Ngayon, sagutin natin yung tanong, bakit bawal sa atin? So nakita natin yung, ngayon, ito naman yung halos basic na nating dapat na unawaan. Pinakikita lang po natin na talagang tayo nasa kultura na ganito na. Grabe na ang kulturang ating ginagalawan. Okay? So number 1, bakit ba dapat talaga tayong maiba sa pananamit? Una, dahil sa kaligtasang makatotohanan. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ano sabi ng Biblia? Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang dating mga bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Ano ang hitsura ng ating unang mga magulang sa Eden? Walang damit. Nagkasala sila, nagdamit. Anong ginawa ng Diyos? Pinaltan ng Diyos ang damit nila. God covered them. Ibig sabihin, ang kasalanan ay kahihiyan na dapat takpan. At nang si Adan at si Eva ay iniligtas ng Panginoon sa simbolo ng coat of skin, anong ginawa? Binalutan ng Diyos ang kanilang hubad na katawan. Therefore, ang kaligtasan ay simbolo ng pagko-cover. Kaya kung ligtas ka na, huwag kang naka-uncover. Okay? Hindi man tinakluban yung kanilang muka, para sa Muslim. Tinakluban ng Diyos yung kanilang katawan. Kaya po, going back to Eden, Adam and Eve were naked before God, and God clothed them. So tayo po yung mga ligtas na, ang dating bagay ay nagsilipas na. Okay? Kaya pagka ikinagkalkal ng wardrobe mo, yung aking short nung unang panahon, ay huwag mo nang suotin. Sunugin mo na yan. Parang nung panahong talagang ang aking, wag na. Okay, kalimutan mo na ang nakaraan. Okay? So, isa sa tanong natin sa ating buhay, bakit every time you make a choice, bakit hindi ko na ito dapat suotin? Ang tanong dyan ay, ito ba'y nagpapakilalang ako'y bago ng nilalang? Pag sinuot ko ba ito, ito ba'y pagpapakilalang ako'y bago ng nilalang?
O dati pa rin nilalang ang aking gustong ipakita? Lalo po doon sa mga past na talagang panlaban sa pagandahan. Yan, ito yung struggle ng magaganda. Kayo po ba yung nagkaka-struggle nito? Itong struggle na magaganda. Na talagang, grabe naman, parang ganda ko naman pero pinipigil mo na kasi hindi mo na kailangan i-display ang hindi ka na for sale, hindi ka pata ng baboy na dapat naka-display. Okay? Kasi ikaw ay bago ng nilalang. So bakit bawal sa atin? Kasi totoo ang kaligtasang ating naranasan. Ako'y bago ng nilalang. Okay? Lalo po yung sa mga nagmo-model dati, yung mga pang-model, ang katawan nung una. So bakit hindi ka na nagsusuot niyan? Bay, ako'y may napanood kay Charlie Kirk na isang tagpo ng kanyang interview, isang sikat na babae sa isang platform na hindi maganda, naligtas. Alam niyo, ang kanyang hirap talaga, pag nasa sa beach, nakikita siya ng mga dugyot doon. Sabi niya, ito nakabikini, mas maganda naman ako Pero alam niyo, may nagpayo sa kanyang Christian woman, mother-in-law niya, anak, hindi ka na dapat magsuot ng ganyan, maganda ka na. Ikaw ay mahal na ng Diyos, ikaw ay affirm na ng Diyos, ikaw ay bago ng nilalang. So hindi natin kailangang i-flaunt ang ating sarili. Hindi natin kailangang mag-gain ng atensyon ng tao. Hindi na. Hindi yung, ako ba'y maganda? Maganda ka na. Niligtas ka na ng Panginoon Hindi, ako gay gwapo pa. O, gwapo ka na. Paglagay na natin. Kasi niligtas na ng Panginoon. Okay? So dahil sa kaligtasang, tanggapin na natin yon. Yun ang katotohanan. Para wag na mag-away. Dahil sa kaligtasang makatotohanan. Number 2, bakit bawal sa atin ang mga immodest dresses or pagpapantalon sa mga kababaihan? Dahil sa kasulatan na pinagbabasihan. Truth versus trend. Bakit bawal sa inyo mga Baptist yan? Kasi po nakalagay po sa Bible yan. Na ang babae ay magdadamit ng lalaki, and ang pantalon originally ay para sa mga kalalakihan. Ngayon, sasabihin na wala pa namang pantalon nung unang panahon nang nasulat ang Deuteronomy. Tama. Ang damit ng lalaki at babae magkahawig, parehas robe. Pero may pagkakaiba pa rin ang design ng panlalaki at ng babae. Ano ang uso ngayon? Yung mga drag queen. Mga drag show. D-R-A-G. Mga lalaki na nagdadamit ng babae. Transvestite na tinatawag. Cross-dresser. Lalaking nakapalda. Babaeng nakaparang pantalon. Tama? Nakikita kayong cross-dresser, mga geng-geng? Yes po. Uso po yan. Okay? So ano ang ating pagbabasihan? Deuteronomy 22:5, huwag magnadamit. 1 Timothy chapter 2 verse 9. Anong sabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 2 verse 9? Okay. Sabi ng Bible po dito sa 1 Timothy 2:9 ay ganito. Nandiyan na po ba? Sige, basahin niya po ninyo. Ready? Read. Okay, so sabi, ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos, kagalang-galang sa pananamit. At ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas na ginto o perlas. Okay? So, ikalawa, bakit po tayo ay may mga bawal na ganyan? Hindi dahil bawal natin, kundi yan ang nakalagay sa salita ng ating Panginoon. Na tayo daw ay manamit ng kagalang-galang, tayo manamit ng may kahinhinan, tayo ay manamit ng, sabi rito, maayos, kagalang-galang, mahinhin. Okay, tingnan natin. Test yan Ito bang pananamit ko ay maayos? Ang pananamit ko bang ito ay mahinhin? Pagsuot ko ba ito, ako'y kagalang-galang? Tanong mo yan. Yan sa Biblia Ito ba'y maayos? Ito ba ay mahinhin? Ito ba ay kagalang-galang? You ask yourself while you look at the mirror. Okay? Yan po ang nakalagay sa Biblia. So dahil sa kasulatan na ating pinagbabasihan, trend versus truth. Yan ang labanan lagi. Trend versus truth. Anong dapat sundin? Yung truth. Kasi ang trend ay pabago. Usong buhok, paganare.
Mamaya, paganare. Mamaya, wala nang buhok. Mamaya, may sibol na uling buhok. Mamaya, mukhang tambo na yung buhok. Sa damit, ganun din. Bell button. Yung sikip, 6 pocket, sisikip, luluag. Anong susundin mo? So, pagka dala-dala ka ng trend, parang dala ka ng sinasabi lagi ng tao, hindi ng ano ba nakalagay sa Biblia. Ito ba'y mahinhin? Ito ba'y maayos? Ito ba'y kagalang-galang? Yun ang kasi ang guideline sa Biblia eh. Hindi yung, ayan, bagay na bagay siya sis. Talagang hakab na hakab. Nangyayari yan. Okay? So, dahil sa kasulatan na pinagbabasihan, tayo po yung mga Bible believer, so ang ating basis ng ating buhay at paniniwala ay Biblia lang. Number 3, dahil sa katusuhan ng kamunduhan. Hebreo 3:13. Anong sabi po ng Hebrews chapter 3 verse 13? Anong sabi ng Bible sa Hebrew chapter 3 verse 13? Ating pong basahin sabay-sabay. Ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa, araw-araw, samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ng ang sinuman sa inyo ng daya ng kasalanan. Bakit tayo ay dapat careful sa ating wardrobe, sa ating pananamit? Dahil tuso ang kamunduhan. Ano ibig sabihin ko na rin tuso ang kamunduhan? Little by little. Aba, ay dati ganare. Oy. Ay maputi na ang binte, tumaas na. Yeah. Mamaya, naririnig na, abay mamaya, little by little. Dati hindi kita areng ganaring mga buto-buto din eh. Abay mamaya ay, aba, ay hanggang pusod na. Nanawa niyo po yun? Pero utay-utay yun. So bakit tayo ay maingat sa pananamit? Hindi lang bawal, kundi may malalim, madaya ang kasalanan. Madaya. Okay? So maging maingat po tayong lahat dyan. So mamaya pag uwi sa bahay, i-check ang mga wardrobe. Ano ba dito ang makajus kaya at hindi? O baka meron pa dyan mga tatak, mga dragon pa. Pundador, emperador. So maging maingat. Okay? So dahil tuso ang kasalanan, Romans chapter 12 na ating lagi nababanggit na sa talata ng Bible, tayo ay huwag makiayon sa takbo ng sang libutang ito. And sa 6:14 ng Roma, ano nakalagay sa 6:14 ng Roma? Okay, sorry po. Romans 6:14. Anong sabi ng Bible po sa Romans 6:14? Sapagat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. So dapat hindi tayo maalipin ng kasalanan. Pwedeng magsimula yan sa pagpili mo ng damit. Okay? So maging maingat po. Ika-4, second to the last, dahil sa kapatirang pinahahalagahan. Bakit tayo ay dapat hindi manamit ng immodest? Bakit hindi dapat nakapantalon ang mga babaeng Baptist? Bakit po? Dahil sa kapatirang pinahahalagahan. Mahalaga po ba sa inyo inyong katabi? Nasa likod? Nasa harap? Mahalaga po yan. Pagka ikaw ay Kristiyano, hindi ka nabubuhay na mag-isa. May nakatingin sa'yo. Pakialam mo ga kung ano yung suot ko, hindi mo alam na may nakatingin sa iyo. Kung pinahahalagahan mo ako, pinakakahalagahan mo ang kapatiran, iingatan mo ang iyong pananamit. Dahil halimbawa, ay banal nung pumunta sa simbahan, ay nakita ka. Ay, dasto nung nasa araw. Abi, di nakapantulon sa loob. You see, nakaka-apekto yan. Kaya ano sabi po ng Bible sa 1 Corinthians 6:12? 6:12 ng 1 Corinthians. May magsasabi, malaya akong magagawa ang kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman, hindi lahat ng bagay ay nakabubuti. Maaari ko rin sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano. Ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. 10:23 ng Korinto. Sabi ng Bible sa 10:23 din po, mayroon yung magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakabubuti.
Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakatutulong. Huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo, kundi ang sa iba. So bakit tayo ay pipili ng tamang pananamit at iiwas sa mali? Hindi lang dahil for the sake ng, sabi ng simbahan no, mahal mo ang kapatiran. Gusto mong ingatan ang isa't isa. Nanuhan niyo po yun? Maging sa mga lalaki, susuot ka ng igsing-igsing short, tapos may mga babae diyan, ipapakita mo yung binting balahibuhin. Ng kilikili mong maraming balahibo. See? Ingatan natin ang buhay ng isa't isa. Okay po, dahil lahat mahina So dapat mag-ingatan sa isa't isa. And finally, 115:1 ng Psalms. Awit 115:1. Ang sabi po ng salita ng Panginoon ay, tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan, hindi namin maaangkin, pagkat ito'y iyo lamang. Walang kupas iyong pag-ibig, natatanging katapanan. Not unto us, but unto your name, give glory. Lastly, bakit bawal sa atin ang manamit ng sa mga babae, yung mga nakapants or indecent, maging sa lalaki, yung mga immodest apparel? Bakit po? Kasi dahil sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sa iyong pananamit, sinong pinopromote mo? Ang Panginoon o sarili mo? Yun lagi ang tanong Pag ito'y bihis ko, sino kang pinopromote ko? Ba't ako nagbibihis ng maayos? Kasi sinong ipinopromote mo? Is it your glory or God's glory? Kaya po ang laging paalala sa atin, 10:31 ng Korinto, whether you eat or drink, whatever you do it all for the glory of God. Ay magsusuot ako na maigsi for the glory of God. Hindi nga siya naluluwalhati doon. Kasi sarili mo ang gusto mong i-flaunt. Sarili mo ang gusto mong ipakilala. Okay? Kaya po, yun po yung 5 na mga major reason dahil sa kaligtasang makatotohanan, because of the gospel na totoo sa ating buhay, dahil sa kasulatan na pinagbabasihan, saturated tayo ng Bible na hindi talaga yun ang nasa Bible. Ikatlo, dahil sa katusuhan ng kamunduan, we know the danger of the world. Delikado tong makipaglaro sa sanglibutan. Mas matalino si Satanas kaysa sa atin. Ikaapat, dahil sa kapatirang pinahahalagan. Mahal ko ang aking kapatid sa Panginoon, kaya as much as possible, mananamit ako ng tama. Kahit mabanas. Tama? Ay, mabanas naman, Brother Henry. Minsan kailangan natin magtiis for the sake. O di pag wala na saka maghubad. Ano po yun? Kasi may pinahahalagahan ka na tao. Ikalima, dahil mahal mo ang Panginoon, you want His name to be glorified. Kaya application, check your wardrobe mamaya. And ask yourself, ito ba ay bagay? Itong damit kong ito ba'y bagay bilang ako'y ligtas? Ito ba'y naaayon sa kasulatan? Ito ba'y nagpapakita ng kaibahan sa mundo? Itong pananamit ko? Ito ba'y makakatulong sa ikabubuti ng aking kapatiran o sa iba na tumitingin sa akin? And finally, ito bang pananamit na ito ay lalong nagpapakita na mahalaga sa akin ang Panginoon? Higit sa bawal. Napaka-shallow na bawal lang. Dapat may malalalim tayong dahilan sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Salamat po sa iyo, aming Diyos, sa atin.